May I remind on the PD 1821, which is the obstruction of justice, no? Basically what we refer to na obstruction of justice. There are several acts being punished under that law. Concealing offenders, tampering with evidence, witness tampering, misleading authorities, delaying legal processes. And let me remind also that if you are a public official or employee found guilty of committing these acts, no, there's an accessory penalty that you would be perpetually disqualified from holding public office. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ito naman mga kabunyog si Padilla, isa pa to. Problema rin to. Bakit? Alam nyo kung ano naman ang problema kay Padilla? Ha? Iimbestigahan ng Department of Justice ano ang naging papel ni Robin Hood Padilla sa pagpatakas kay Bato de la Rosa. Sir, what about Senator Robin Padilla? Bakit hindi po siya kasama dun sa subpoena or hinihingan po na explanation? Kasi may mga interviews na po na inamin niya na yung vehicle po ay ginamit at binabalang daw niya sa Makati si Senator De La Rosa. Hindi naman daw siya tumulong allegedly sa pag-escape. Exactly. Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. Meaning, sir, he will be liable for... Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay factual na eh. Kapag ang naging findings ng ng Department of Justice ay talagang pinatakas niya o naging kasabwat si Padilla, baka maglabas ang ICC ng warrant of arrest kay Padilla. Kasi yan offenses in the administration of justice. Yan mga kabunyog. Kung sa atin obstruction of justice, mayroon din ganyan sa ICC. Offenses in the administration of justice. Yeah. Actually, nakarating na nga sa ICC. Pinaabot na nila, sabi ni Attorney Chrissy Conte, nakarating na sa ICC na mayroong senador ng Pilipinas na tumulong para mapatakas si Bato de la Rosa na subject ng warrant of arrest ng ICC. Pagka ganyan, pwede kang makasuhan. Pwede kang makasuhan ng ICC. At mababalidate yan kapag naglabas ng findings ang DOJ sa investigasyon nito. Yan ang importante dyan. Kaya pag naglabas ng desisyon, mga kabunyog, pag naglabas ng desisyon ang DOJ tungkol sa partisipasyon ni Padilla kung paano napatakas si Bato de la Rosa, ang findings na yan ng DOJ ay magagamit ng ICC. Magagamit yan. Kaya, bantayan na ngayon yan ni Padilla. Kaya yung mga palusot ni Padilla na, ano naman daw, nakisabay lang naman daw sa kanya si Bato. Paalis na daw siya, uuwi na siya kasi 3 araw na daw siyang hindi nakakauwi. Nung pauwi na daw siya, sabi daw ni Bato, pwede ba pring sumakay? Pwede bang sumabay sa'yo? O sabi niya, sino ba naman ako na hindi daw pumayag na sumakay si Bato? Sino namang maniniwala na ganun ang nangyari dyan? Mas malaki ang mga ebidensya, mas matibay ang ebidensya na planado nila yung pagtakas ni Bato. Ginamit, tumulong si Padilla para magawa yun. Sasakyan niya ang ginamit. Kaya ano itong mga kabunyog mga kababayan? Itong investigasyon ng DOJ tungkol sa posibleng partisipasyon ni Padilla ay magagamit yan ng ICC. Kapag nakita ng ICC na talagang naging kasabwat si Padilla, posibleng maglabas ang ICC ng warrant of arrest din kay Padilla. Parang kung sa atin, obstruction of justice. Ayan, mabigat, mga kabunyog. Kaya mauubos yata itong mga senador ng mayorya .
lahat ng mga senador ng mayorya may mga pananagutan. Si Bato de la Rosa sa ICC, si Bongo sa ICC, si Padilla malamang ICC pa rin. Si Jinggoy at saka si Joel Villanueva sa plunder dahil sa kaso nila sa flood control. Si Marcoleta naman, election offense, plunder din. O yun, grabe. Tambak, tambak ang kanilang mga kaso, mga kabunyog, mga kababayan. At si Padilla, mayroon pang lumalabas na pinapirma daw yung mga staff. Pinapirma daw NDA, non-disclosure agreement. Ibig sabihin, nangangako ang mga staff niya na hindi sasabihin, hindi ipapaalam yung mga nangyari sa opisina ni Ruben Padilla. Kasi nung panahon na tatakas si Bato o tumakas si Bato, napaka-aktibo ng opisina ni Robin Hood Padilla. Kaya parang ang nakakaalam lang ng pagtakas ni Bato de la Rosa, parang sila Padilla, Plasca at saka si Cayetano parang yun ang lumalabas At itong mga staff di umano ni Padilla ay pinapirma ng non-disclosure agreement. Matindi. Bagamat pinabulaanan na yan ng Chief of Staff ni Padilla, ni Attorney Jurado. Pero maraming nagsasabi hindi, pinapirma talaga yung mga staff ni Padilla, non-disclosure agreement. O yan. Kaya ano to? At saka pag nakita mo dun sa video, yung CCTV, obvious naman na talagang tumatakas si Bato at pinapatakas ni Padilla. Yun ang makikita mo sa CCTV. Kaya lang, ang sabi ni Padilla, sadya daw na binilisan yung CCTV. Ipaliwanag nyo na lang yan sa investigasyon ng DOJ. Kasi ngayon, DOJ na talaga yung mag-iimbestiga Dito sa investigasyon ng DOJ, lalabas dito ang katotohanan. Ano ba talaga ang naging papel ni Padilla? At kung may makita dito na talagang kasabwat si Padilla, makakakuha ng kopya niyan, malalaman niya ng ICC, posible siyang isyuhan ng warrant of arrest din sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.